Kapag ganitong kadami niluluto nyo, okay lang na masalsa siya ng ganyan. Kasi kapag lumamig yan, mas nadadala yung sarsa. Kaya never ako nagpapatay ng apoy ng tuyo yung sarsa. Lalo kapag nilaf nyo, nangangalaki na lang sarsa niyan. Medyo masarsa pa ng ganyan. Bago nyo patayin ng apoy. But be sure na lutong-luto yung mga nilagay yung ingredients sa last. Yan, tikman natin. Parang kalderetang baka lang. Ayan, luto ng ating kalderetang kambing. Tingnan niyo yung sauce. Siya daw. Hindi ka bibigyan. Natry na ba ang may gata sa kaldereta? Kasi ang sarap niya kapag may gata, promise. Optional, pwede kayo maglagay ng cheese. Pero yung madalas na suggestion sa akin, maglagay daw ng peanut butter. Ayoko, hindi approve sa family. Pero kung yun ang makasanayan nyo, pwede naman. Explain ko muna pala sa inyo kung paano yung proseso na ginawa ko dito para hindi maanggo. Kaya tapos makikita nyo na inugasan muna maigi yung kambing. Tapos after mahugasan, nirap sa maraming salt for 5 minutes. Then iniwanan siya ng 15 minutes na may salt. Saka inugasan sa running water, maigi, para matanggal yung alat. Then dinadad naman sa sukang puti for 15 minutes. Then after nun, hugas maigi. So yung proseso ko para walang anggo ang kambing. Yan, kain na tayo. Saka pinagbabaran natin ng galamansi. Patanggal lang sa rin yun. Then, ginamihan ko talaga yung pepper. Alam nyo ba na parang 8 years yata simula nung nagluto pa ako dito. Sobrang tagal. But hindi ko nakalimutan yung proseso. Tapos kapag nakira sa reto, pag kinabukasan yung ninit, mas sumasarap.